Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Abay, kayo ba nag-abang din no ng laban na rin ni Baste at saka ni General Torre mga kabayan? Abay, ang entrada pa lang ng ating magaling na PNP chief na si General Torre, talagang pang-international mga kabayan. Ay, napakatindi. Ay, pulang-pula mga kabayan. Talagang labuyo kung titingnan mga kabayan. Talagang dating nilabuyo no sa pag-akyat pa lamang mga kabayan diyan sa ring. Ang system mga kabayan na mukhang ing-ing ang ating PNP chief. At sila ang mag-isa doon, isipin ninyo nanalo ng walang kalaban. Sinabi na ni Baste na wag itatapat ng Sunday at siya ay mayroong lakad mga kabayan. Importante yun. Abay, isipin ninyo nilanta ka ng schedule ng Sunday. So, ibig sabihin mga kabayan, baka ari palabas din lang ng mga ari. Gusto lang na masabing si Baste, ay natakot mga kabayan at pumunta ng ibang bansa. Pero mayroon mga kabayan inilabas si Mayor Baste, no, na documents na permado ng DILG na talagang mayroong flight mga kabayan papuntang ibang bansa. Ari si Baste mga kabayan. Tunay na. Abay, ayos naman aray mga kabayan, aring nangyari na aray. At aray nakalikom ng 16 million at ang sabi ng ating magaling na PNP chief no na si General Torre, ayan daw ay i-donate no sa diyan sa DSWD at sa mga nasalanta mga kabayan ng baha. Yan yung sabi, At pangalawa, aray si Leila de Lima, abay talaga namang hindi pa rin tumimo mga kabayan. Nagsuri na, abay may interview na naman, no, na sinasabing ginagalang niya ang Supreme Court mga kabayan. Ang problema yung desisyon. Diyan sa impeachment ng ating Vice Presidente, hindi daw siya sang-ayon. At pangalawa, yung third at saka fourth impeachment ay wala daw mali mga kabayan, walang nilabag, no? Yan ang sabi. Abay magaling pare sa mga abogado diyan sa Supreme Court, 'di ba mga kabayan? Naporol ng maigi ang utak ng matanda na ari. Dapat to mga kabayan ay madisbar na at nang ari manahimik na ng totoo. O di kay maibalik na ari mga kabayan dyan sa munti. Wala na mga pahayag na mga kabayan. Lalong gumulo no ang sistema ng gobyerno ngayon dahil sa mga to. Lalong ari lumabas si Dilima. Puro pahayag, no? At saka pangalawa, no? Itong mga to, pagka pabor sa kanilang desisyon, abay bida ang saya mga kabayan. Pagka hindi pabor sa kanilang kagustuhan, mali, no, ang desisyon. Yan ang gusto nilang palabasin lagi. At pangatlaw, mga kabayan, ang isa pa rin pag-uusapan natin, aray si Atty. Torion, mga kabayan. Abay, binalasan ito ang mga senador na piling, no? Piling alam ang batas, mga kabayan, lalo na si Aquino, Bam Aquino, ito pa, si Kiko Pangilinan, isa pa rin yan. At saka si Soto, naku, tunay, mga kabayan, yun natin mga pag-uusapan. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mga kabayan, maraming salamat, no, sa inyong pagtaway sa ating mga video ina-upload. At pangalawa, sa mga hindi pa nakasubscribe na yan, kung kayo mag-subscribe na sa ganyan mag-updated kayo sa ating mga video. Abay, napakakatira natin lalamunan mga kabayan. Pakinggan muna natin si Torre. Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ako tatanggapin kung umunod siya sa ibang araw. Sabihin niyo lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yun. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Parang yun. Wala nang logic mga kabayan. Alam mo General Torre, kung di ka para ba tumanda ka na ng ganyang katanda, no? Bakit naman kasi pinatulan mo yung mga ganyang banat ni Baste? Alam mo naman nung una nga mga kabayan may humamon diyan kay Baste, uto-uto din yung matanda na nagpunta doon sa Maynila. Kita niyo hindi sinipot. Yung mga kabayan yung bagay ganun ka big deal dito sa mga to. Kung tutusin mga kabayan, parang parang yung dali ni Baste namimikon. Alam mo yung pinipikon mga kabayan, yung mga katunggali niya. Yung unang mapikon ay dito, kalalabasan mga kabayan katulad ni General Torre, nagtatataas ng kamay daw sa entablado mga kabayan ako sa ipagbubuksingan nilang dalawa. Ang masisiti dito, no? Abay, ang daming Pilipino na gusto na may magulpe mga kabayan. Ay napakarami nang nanood at napakalaki ng naligaw. Ay 16 million mga kabayan. Ang dami. Ang credibility kasi parang, di ba, maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila, tuwang-tuwa naman sila, niloloko sila. So, ang problema kasi, hindi sa aming mga sumusuporta. Ang problema kasi, bakit nyo kayo ni-schedule, no, na Sunday? Sinabi na sa inyo ni Baste na wag lang Sunday at meron yan lakad, mga kabayan. Pinilit nyo pa rin na Sunday, so ibig sabihin, ayaw nyo rin talaga na matuloy. At pangalawa, sinasabi nito, mga kabayan, ng ating magaling na PNP chief,
na kung naloko na siya ng una, shame on you. At pag naloko pa siya ng titingnan natin mga kabayan. Baka si Bastay pagka bumalik sabihin ituloy ang boxing. Tingnan natin kung si Torre sasagot. At pagka ito sumagot mga kabayan, ay di shame on you na, no? Shame on you na. Torre, pambira ka. Ito mga kabayan, pakinggan muna natin ito si Dilima. At bago pala si Dilima mga kabayan, aray si yan, itong ating napakagaling na senadurang aray si Hontiveros, abay dumali din. Abay tumayo pala ang balahibo ng kanyang kaluluwa. Sabi niya, na-disturb yung kaluluwa ko, nakakadismaya talaga. Ha? Na-disturb yung kaluluwa. Patay ka na ano? Risa Hontiveros. Na-disturb yung kaluluwa ko, na nakakadismaya talaga na may lumabas na ganoong desisyon na hinadlangan ang pagganap ng Senado ng tungkulin sa solo sa amin inatas ng konstitusyon. Abay, luko din na rin babae na rin mga kabayan. Talagang damay-damay itong mga ano. Pare-para sila ng contemplate ng pag-iisip mga kabayan. Si Risa Hontiveros, si Dilima, yung mga dilawan na yan, si Kiko, si Bam, nakautunay mga kabayan na 2 minutes na naman tayo ng dilawan. Kayo naman. Ito, pakinggan muna natin mga kabayan, sinabi na Dilima. Una po sa lahat, Congresswoman De Lima, ano po ang opinion ninyo sa desisyon ng Korte sa impeachment kay Vice President Sara Duterte? Unang-una po medyo nagulat ako kahapon na ganun po yung naging desisyon. Bagamat rinirespeto po natin ang Korte Suprema, rinirespeto natin ang desisyon, pero hindi po ibig sabihin ay sumastang-ayon tayo dun sa mga main rulings niya. No, kasi unang-una nga, well, ang talagang pananaw ko pagdating sa mga issues on impeachment, as much as possible, di ba, very sparing lang ang pakikialam ng Supreme Court. Hindi ko sinasabi na never na makialam ang Supreme Court. Pero dapat doon lang sa mga kaso na klaro ang kaso ng constitutional violation or kaya yung manifest grave abuse of discretion. Sa aking palagay, ang aking opinion, paano hindi maging abuse yan mga kabayan? Ano pa ba ang gusto ninyo makitang abuse, no, na ginawa ng inyong mga kasamahan diyan sa Congress? Kita ninyo mga kabayan ha, napakabilis. Abay, wala man lang mga kabayan 24 hours, no, ay naipasa yung impeachment na yan natin Vice Presidente. Napapirma yung ganong karami na miyembro ng lower house. At nang ganong kabilis na hindi natin alam mga kabayan kung naintindihan nung mga congressman na yun yung kanilang pinirmahan na article of impeachment sa ating Vice Presidente. Diba? Ito si Dilima talaga, abay, tunay na yung utak nito mga kabayan ay paurong na, basta yung kanila, masabi lang nila yung gusto nila at dapat ang masunod ay yung gusto nila, kukondenahin pa rin yung desisyon ng korte. Is that wala namang ganon. Nakikinig po ako kanina dun sa naunang interview with former Justice Tony Carpio. And I agree with him na wala naman talagang klarong violation of the Constitution. So dapat hindi na nakialam unless talagang kitang-kita yung pagkalabag sa ating saligang batas. Kasi trabaho din talaga yan ng Supreme Court na pangalagaan yung ating saligang batas kasi sila ang nag-i-interpret ng mga batas, nag-i-interpret ng Constitution. Pero ito nga po, lalo na yung mga naging findings, lalo na dun sa pagkakasabi, na para sa akin nakakagulat talaga, ay yung sinabi na yung first 3 complaints filed by the private groups ay deemed or considered dismissed or terminated. Yes, that's right. Yan po ay parang mahirap pong intindihin kasi unang-una, hindi naman yun inaksyonan eh. Kasi nga, okay, at first, nag-comply naman dun sa requirement na within 10 session days. Dapat ilagay sa order, i-transmit, no? And then ilagay sa order of business. Now, nagawa yon on the 10th day. So, ibig sabihin, hindi lumabag dun sa 10-day rule, 10-session day rule. Ganon din yung 4th complaint na yung inadapt na diretso ng 1/3 of the members of the House. So, sa punto ito mga kabayan basahin natin ang sinabi ng Associate Justice, no? Na Associate Chief Justice mga kabayan. Ayan, Associate Justice Joseph Lopez, no? Ito ay may sinabi dito kung bakit ganyan mga kabayan. Ang naging desisyon ng Supreme Court mga kabayan sa impeachment natin Vice Presidente. Dilima, makinig ka. Ito, basahin natin. Lagi kasing nakikinig, no? Doon sa inyong mga kaalay kay Carpio. Di kasi Carpio ay alay ninyo. Kailangan naman mga kabayan na sabihin niya ni Agin sa inyo. Diba? Ito ang sabi mga kabayan. The direct transmittal of the 4th impeachment complaints to the Senate on the same day, the first 3 complaints were archived mga kabayan without referral to appropriate committee.
O Laila de Lima, makinig ka. Bakit, no? Bakit hindi ninyo ni-refer or bakit hindi ni-refer nitong magagaling na to na crooks, no? Yang tatlong unang na impeachment sa ating Vice Presidente. Bakit hindi niyo ni-refer sa committee? Nang sa ganoon, mga kabayan, ay bago nyo na ilagay just archive. Ito ang sabi, mga kabayan, ni Joseph Lopez. Effectively initiated a second impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte in clear contravention of the one-year bar rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 at the 1987 Constitution. This interpretation is necessary to uphold the constitutional intent behind the one-year bar rule, which is designed to prevent the repeated or prolonged impeachment proceedings that disrupt the public officials' ability to perform their official duties and expose them to a political harassment. Yan yung nangyari, mga kabayan, sa ating Vice Presidente. Hinaras nitong mga nandiyan sa Congress. Kasi nga, no, malaking tinik ito sa mga plano, no, ng mga nasa Congress, mga kabayan. It is also ensure that the balance between the public accountability and protection of constitutional rights and preserved, mga kabayan, is preserved. Kita mo, Laila de Lima, yan yung naging dahilan, mga kabayan, kung bakit yung impeachment ng ating Vice Presidente ay mayroong nilabag, no? Bakit mayroong nilabag itong mga congressman? Yan ang paliwanag, Laila de Lima, ng isang Associate Chief Justice. Doon ka kasi lagi nakikinig, no? Sa iyong mga alay na lalo na yan si Justice Carpio, mga kabayan. Ito, mga kabayan, pakinggan muna natin na rin si Atty. Torion. At dapat, no, ay marinig din to, no? Ito, magagaling na senador na bidang-bida. Ito si Gatchalian, ay hindi pala, ito si Villanueva, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at saka si Soto. Na ito mga kabayan makaintindi rin. O ito, pinggan natin. Alright sir, naglabas din ho yung Korte Suprema ng due process requirements para sa impeachment proceedings. Ngayon ho may mga nagsasabi ho na medyo stretch daw ho at medyo parang naging micromanager ang Korte Suprema. Ano ho ang reaction nyo ho dito? Well, that is the opinion of some quarters, no? May nagsasabi nga na Duterte Court daw ito. Pero this is the same Supreme Court which denied the TRO of the petition that I filed yan. To prevent... ito, doon, kay Tabingi, mga kabayan, sinasabi nito, no, na yan daw mga nandyan na justices sa Supreme Court ngayon, ay mga appointees daw ni PRRD, mga kabayan. Kung di ba naman kayo lukot-lukot kalahati, no, si PRRD ay kinidnap, mga kabayan, nag-file rin si Atty. Torion, no, ng petition or TRO, restraining order, mga kabayan, sa Supreme Court. Bakit hindi, mga kabayan, na-aksyonan? No? Bakit hindi na-grant ng Supreme Court yung pangyayari na yon? Kung yan talaga, mga kabayan, ay alay ng mga Duterte, loko talaga itong mga kabayan. Isipin mo, sinasabi nila na yan ay mga appointees, no? ni PRRD or ng mga Duterte. At alay, mga kabayan, kaya pumabor kay BP Sara yung desisyon. Akalain mo, yun nga sinasabi ninyo, ayun, hanggang ngayon, mga kabayan, ay nasa dahig. Hindi pa rin nakakalabas, mga kabayan, dahil walang naging desisyon ang Supreme Court doon sa pangyayari na yon. Isipin ninyo, pagka hindi pabor, mga kabayan, dito sa mga tulunggis na to, ang desisyon, ayan, ngal-ngal ng kainaman, at talagang babatikusin nila, hanapan nila ng kung ano pang paliwanag at mga legal, mga luminaries, kung sino-sino pang Poncio Pilato ang kailangan magpaliwanag sa Supreme Court na mali ang inyong ginawa. Pambihira. O tuloy, mga kabayan. The delivery of PRRD to the Hague, Netherlands. If you remember, I rushed the filing of the petition for certiorari prohibition to halt the kidnapping of PRRD. Pero na-deny yung TRO ko, and para sa bayan yun, at saka klaro yung grounds ko doon kasi maski Article 59 hindi na follow, he was not brought to the nearest competent judicial authority. Grabe yung ground ko, but the Supreme Court denied it. This is the same court. This is likewise the same Supreme Court which has yet to act on the petition for mandamus for the implementation of Section 31 of RA 9369. Ano yun? Yung manual counting dapat doon sa precinct level. At kaya nagkaletse-letse yung resulta natin. Ang daming nagproprotesta. We filed that complaint ahead of the elections, requested for a TRO kasi klaro naman sa batas na kailangan sa precinct level manual counting para maiwasan yung
malwares, maiwasan yung mga what you call this hacking, pero the Supreme Court has yet to act on it. Maybe the Supreme Court has yet to study on it. Hindi kayo nakarinig ng masamang comment galing kay Attorney Dean Torion. Because why? Because I have been trained to respect the highest court of the land, and this is the only highest court that we have in our country, and we should learn from whatever political sides we are. We should learn to respect it. Tama. Ito naman ho, sinabi ho ng House of Representatives na ang pag-initiate sa impeachment ng isang opisyal ay kanilang tungkulin at ang judicial interference o panghihimasok ng Korte Suprema ay maaaring pahinain ang prinsipyo ho ng checks and balances. Ano ho yung masabi niyo ho sa reaksyon na ito ng House of Representatives? Well, I respect their opinion, but I think they are the ones who crafted their own rules of procedure. They should revisit their own rules of procedure. And even their own rules of procedure provide that the respondent should be given the chance to explain. And as a matter of fact, even yung maski may 1/3 vote ka, kailangan pa nga sana yan magpunta doon sa kanilang Committee on Justice. Pero doon, well, let's not discuss about it. But the fact remains is that under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, we all know, we are all readers of the Constitution, the Supreme Court is granted a judicial power not only to settle actual disputes, plus a very important power. And that is the expanded concept of certiorari, which is the power to check on the other branches of the government whether or not there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So this expanded concept of certiorari has granted the Supreme Court to really see to it whether or not the allocated powers upon the House of Representatives in filing the impeachment complaint is within the parameters set by the Constitution. The Supreme Court is granted that power, no? And such has been the ruling in Corona case. Such has been the ruling in Francisco versus House of Representatives. Such has been the ruling in Gutierrez versus House of Representatives. So, alam na natin yan na may power talaga ang Supreme Court na yan. At saka mga lawyers na nagsasabi niyan, alam na nandyan yan sa mga Supreme Court. 2003 pa yung desisyon na isa na dyan. Oo. So, kumbaga, alam nila yan. And I know that deep in their hearts, the Supreme Court is just doing its job. Alright sir, may mga ilang senador naman ho at kritiko na kontra sa naging desisyon ng Korte Suprema at nais pa rin ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. At may isang senador nga ho na nagsasabi sa Lunes pagbobotohan daw nila itong naging desisyon ho ng Korte Suprema. Posible pa bang gawin ito ng Senado na kahit na inutusan na talaga sila na wag ituloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, wala namang makaprevent sa Senado kung gagawin nila yun. No? It will be a numbers game there. But I do hope and pray that they would also consider the future of the nation. They are elected as representatives of the people, and they know for a fact that if they would do that, it would create a possible constitutional crisis in our country. We do not need nada. We have so many problems already. No? And ang iba namang mga senador dyan na nagsasabi, sana pag-isipan nila ng masyado kasi hindi nakakabuti sa ating bansa. In the first place, why are we so concentrated in the impeachment of VP Sara? No? The only ground sa tingin yan nga mga kabayan no? Yan yung isang malaking tanong. Bakit kayo concentrated? At saka umikot na mga kabayan. Abay, ilang taon na rin yung usapin ng ating ng mga Duterte, no? Ilang taon na rin yung usapin na yan ng impeachment mga kabayan. Itong isang taon na to na nung last year ang usapin yung impeachment natin Vice Presidente. Bakit puro mga Duterte mga kabayan ang usapin ng mga balita? Ko na parang pinagyayabang nila yung liquidation daw ng mga intelligence funds na ang COA nga nagsabi na okay daw yun O wala naman sinabi ang COA na i-declare talaga na illegal yun o wala namang sinabing ganun. Kung baga, if they will really push in the voting come Monday, well, that is within their rights, but I think majority of the senators understand that we only have one Supreme Court, and the Supreme Court is accorded the power to check on other branches of the government whether or not they have acted within the spheres of power granted them under the Constitution. And the Supreme Court has spoken, and Senate, even if belongs to a different department of our system of government, has to follow it. Yeah, mga kabayan, dapat ito yung marinig, no? Ni Soto, ni Villanueva, ni Bam Aquino, sa bagay, mga yan kasi mga kabayan, no? Talagang gusto nila na ma-eliminate ang mga Duterte kasi napakalaking tinik, no? Na mga Duterte sa bansa natin, mga kabayan, no? Diyan sa mga against, no? Sa dapat ay pag-unlad ng ating bansa, no? Dapat ay sunod-sunuran sa kanila. Yung mga magiging pinuno, yun yung gusto nilang mangyari, no? But anyway, mga kabayan, hanggang dito na muna yung ating video, no? Talagang napakakati ng ating lalamunan. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Siyempre, magbigay kayo ng inyong opinion sa mga napag-usapan natin. At siyempre, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share na sa ganun mas marami pa yung makapanood ng ating mga video ginagawa. Adjust muna mga kabayan. See you sa susunod na video.